Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa isang umaga kung saan ang araw ay banayad na sumisikat, makikita si Yun-Ian na nakaluhod, nakataas ang isang kamay sa harap ng dambuhalang three-tailed fox. Sa sandaling iyon, isinalaysay niya sa sarili, ang fox, na kilala bilang Panginoon ng Kagubatan, ay dumating rin sa mundong ito. Habang iniabot ko ang aking braso sa kanya, napaisip ako. Bahagyang ngumisi si Yun-Ian, sabay bulong sa kanyang isipan, makikita ko rin kaya ang mga pulang linya sa fox na ito. Pero nang tumambad sa kanya ang three-tailed fox, nanlaki ang kanyang mga mata, puro pulang trajectory lines ang bumalat sa nilalang, napanganga siya sa gulat, sabay bulong, pula, lahat ay pula. At sa isang iglap, kinagat ng fox ang kanyang braso, napasigaw siya sa isip, hindi ko siya kayang talunin. Habang namimilipit sa sakit, patuloy ang kanyang pag-iisip, ano ba ito? Bakit punong-puno ng pula ang buong paligid sa paningin ko? Lumipas ang ilang araw, sa isang gabi, dumating ang mga cultivator, matikas ang tindig, tila mga Diyos na bumaba sa lupa, muling nagulat si Yun-Ian, at isinalaysay, nang dumating ang mga cultivator, muli akong nabigla. Sa kanyang paningin, pulang trajectory lines pa rin ang bumalat sa kanila, bulong niya habang nanlaki ang mga mata. Lahat ay pula, ito pala ang kaibahan ng martial artist sa cultivator. Wala akong tsansa, walang puwang para umatake. Makikita ang mga cultivator na paalis na, bit-bit ang mga kasamahan ni Yun-Ian na nawala ng malay, bulong niya sa sarili. Kahit ang isang martial pickmaster ay mahihirapang talunin ang pinakamahinang cultivator, ang mga nasa unang bituin ng Chirify ng stage. Kinabukasan, habang nakatanaw sa tuktok ng kuweba kung saan sila pansamantalang nanunuluyan, muling nag-isip si Yun-Ian, matapos kunin ng mga cultivator ang aking mga kasama, nagtanong ako kay Sowil, ang hari ng dagat na dragon. Nagbigay galang si Yun-Ian sa pamamagitan ng pagkautaw, sabay yuko at mahinahong wika, isang hamak na mortal ang may tanong sa dakilang hari ng dagat na dragon. Ngumiti si Sowil at mahinahong tumugon, ano yun? Makikita si Sowil na akay-akay ang isa sa kanilang kasamahan, may determinasyong isinalaysay ni Yun-Ian. Ipinaliwanag ko ang aking nakita, at tinanong ko tungkol sa pulang sphere na taglay ng mga cultivator. Ngumiti ang Sea Dragon King, may maamong ekspresyon, at ipinaliwanag, ang mga cultivator ay may kakaibang uri ng kamalayan, tinatawag itong divine consciousness, sa ilang pagkakataon. Inilapat niya ang dalawang daliri sa sentido at nagpatuloy, habang ang kamalayan ng isang mortal ay limitado sa utak, ang sa cultivator ay lumalampas, sinakop nito ang buong paligid. Tumalikod si Sowil at nagsimulang maglakad palayo, sabay sabing may kalmadong tinig, bilang isang espiritual na nilalang. Taglay ko rin ang kakayahang yon, sapat na ba ang iyong kaalaman? Nagpasalamat si Yun-Ian sa kanyang sagot, nabawasan ang kanyang mga pagdududa. Samantala, si Kim Young-hoon ay napanganga sa gulat, isinalaysay ni Yun-Ian, dahil gamit namin ang wika ng Yangguo, hindi naintindihan ni Kim Young-hoon ang aming pag-uusap. Kinaumagahan, muling lumitaw ang matandang cultivator na Kuba, na may alaga na isang mekanikal na tigre, nakatayo siya sa harap ng kanilang grupo, at isinalaysay ni Yun-Ian, pagkaalis ni Sowil, bumalik ang matandang Kuba na nakasakay sa puppet para kunin si Manager Kim. Habang unti-unting hinihigop sila ni Kim Young-hoon ng isang spatial vortex, patuloy ang salaysay ni Yun-Ian, itinapon niya kami ni Kim Young-hoon sa isang puwang sa kalawakan. Sa isang iglap, bumagsak sila sa tubig, mariing bulong ni Yun-Ian habang pinipigilan ang kanyang paghinga, ano to? Makalipas ang ilang sandali, mahigpit niyang piniga ang kanyang damit para alisin ang tubig, sabay mura, putang ina, dati nasa tuktok ng mga puno tayo, ngayon nasa tubig na. Pinagpag niya ang kanyang damit habang si Kim Young-hoon ay nakahandusay sa buhangin, hingal na hingal, sabay mariing sambit ni Yun-Ian, may inis sa tinig, ano ba tong gulo na to? Bumangon si Kim Young-hoon at nagtanong kung nasaan sila, mariing tugon ni Yun-Ian, ibang-iba ang lugar na to. Habang inaayos ang butones ng kanyang damit at pinagmamasdan ang paligid, patuloy ang kanyang salaysay, base sa tanawin, ito ang Chicken Head Lake ng Yangguo, malapit lang dapat ang Changho City. Napabahala si Kim Young-hoon habang nakatingin sa isla sa di kalayuan, anong gagawin natin ngayon, kung may tao lang sana malapit, pwede tayong magtanong. Patuloy ang sambit ni Kim Young-hoon habang nakatingin sa puerto ng isla, may mga gusali sa kabila ng lawa. Agad tumugon si Yun-Ian, sabay dive sa tubig, oo nga, marunong akong lumangoy, pupunta ako roon para kumuha ng damit at pagkain.
Napatawag na lang si Kim Yang-hoon sa pangalan ni Yoon Ian, gulat sa biglaang desisyon nito. Makikita si Yoon Ian na lumalangoy sa tubig, sabay mariing bulong, putang ina naman, bakit pa natin piniga ang damit kung lulubog din pala ulit? Sa kanyang isipan, habang papalapit sa dalampasigan ng isla, bulong niya, kung tama ang alaala ko, ang gusaling yun ay pugad ng mga bandido. Patuloy ang kanyang salaysay sa isipan habang inaalala ang nakaraan. Pinuntahan ko sila noon para lipulin, ang kanilang pinuno ay nasa huling yugto ng first rate, ang vice leader nasa gitna ng first rate, ang iba, puro third o second rate na mga patapon. Marami sila kaya nilason ko ang espada ko para tapusin sila. Balik sa kasalukuyan, makikita ang isang lalaking bandido na tila nangangasiwa sa pagkakarga ng mga gamit sa barko, napailing ito, tila may napansin sa malayo, doon, makikita si Yoon Ian na unti-unting umaahon mula sa tubig, nang makita siya ng mga bandido, napatawa ang isa at mariing nagsabi, haha, sino tong tanga na to, alam mo ba kung saan ka lumangoy, bata, lumayas ka kung ayaw mong mamatay. Ngunit hindi sumagot si Yoon Ian, patuloy lang siyang naglakad, mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao. Nang makita yon, galit na sumigaw ang isang bandido at sumugod, hindi ka ba nakikinig, hayop ka? Sabi ko lumayas ka. Pero bago pa siya makapagtapos, isang mabilis na suntok mula kay Yoon Ian ang tumama sa kanya. Napalipad ang katawan ng bandido at nawalan ito ng malay, napanganga ang iba, hindi makapaniwala sa bilis at lakas ng nakita nila. Sa sandaling yun, mariing hinawakan ni Yoon Ian ang pamalong kahoy, sabay sabing, hindi masama. Pagkatapos, itinuro niya ang isang bandido na nakasuot ng itim gamit ang pamalo, sabay tanong, hoy, ikaw, ilan na ang napatay mo? Sumugod agad ang lalaking may pulang headdress, hawak ang mace, sabay sigaw, hayop ka, 50 na ang napatay ko. Ngunit sa isang malinis at mabilis na galaw, pinugutan siya ni Yoon Ian ng ulo, walang kahirap-hirap. Nagngit-ngit ang mga natitirang bandido, galit na galit sa nakita. Mariing wika ni Yoon Ian, tila walang pakialam, simula ngayon, kung isa ka sa mga pumatay na, lumapit ka. Samantala, sa main hall ng grupo ng mga bandido, makikita ang mga babaeng bihag, ginawang utusan, habang ang mga bandido ay nagtatawanan at nag-uusap ng malakas. Dalawa sa mga bihag ay nakagapos ang mga kamay, isang malakas na tinig ang sumigaw, halika rito, bruha. Napalingon ng isang bandido sa gilid, sabay tanong, sinong lintik na yon? Doon, makikita si Yoon Ian na nakatayo sa pintuan, walang ekspresyon sa mukha, hawak niya sa isang kamay ang pamalong kahoy, at sa kabila, ang pugot na ulo ng tao. Nang makita siya, galit na nagwika ang leader ng mga bandido, nakaupo sa trono na balot ng balat ng tigre, anak ng, kunin ang mga sandata nyo, may daga sa loob. Unti-unting naglakad si Yoon Ian papasok sa silid, direkta sa mga armadong bandido, itinaas niya ang pamalo, nag-channel ng asul na enerhiya, sabay mariing wika, hindi ko na kailangan pang tanungin kayo, mamamatay kayong lahat. Makalipas ang ilang sandali, sa labas ng main hall, makikita ang mga bangkay ng mga bandido, wala ng buhay, isang eksenang nakakagimbal. Samantala, ang leader ng mga bandido ay nanginginig sa takot, nakadapa sa sahig, mariing wika nito, ay isang pickmaster, maawa ka. Tumayo si Yoon Ian sa gitna ng dagwang sahig, sabay mariing wika, may itatanong ako. Itinuro niya ang leader gamit ang pamalo, gaano na ako katagal nandito? Mga 15 minuto, nanginginig na sagot ng leader habang bahagyang nakahiga. Narinig yun ni Yoon Ian, sabay bulong sa kanyang isipan, walang ekspresyon sa mukha. Noon, inabot ako ng isang araw para lipulin sila, kailangan ko pang sunugin ang lugar, umatras, at isa-isang patayin gamit ang lasong espada. Tinignan ni Yoon Ian ang pamalong kahoy, tahimik ngunit mariing nag-isip, pero ngayon, sa loob lang ng 15 minuto, natapos ko silang lahat gamit lang ang pamalong ito. Pagkatapos, tumingin siya sa leader ng mga bandido at mariing nagsabi, sige na, mamatay ka na. Nang marinig yun, nagpanik ang leader, nanginginig habang nagsusumamo, sa sandali lang, sasabihin ko kung saan ko itinago ang pera. Pero hindi siya pinakinggan ni Yoon Ian, sa isang iglap, pinugutan niya ito ng ulo, walang kahirap-hirap. Kasabay nito, mariing bulong ni Yoon Ian, walang emosyon sa mukha, alam ko na kung nasaan, mula pa noong huling beses na nandito ako. Makalipas ang ilang saglit, makikita si Yoon Ian na binubuksan ang kandado ng kulungan kung saan nakakulong ang mga bihag. Yumuko sa buhangin ang mga bihag, sabay-sabay na nagpasalamat kay Yoon Ian.
Isang lalaking bihag ang nagsalita habang nakayuko, salamat sa paghihiganti laban sa mga hayop na bandido. Nang paalis na sana si Yun Ian, bigla siyang napalingon, tila may napansin. Doon, isang lalaking bihag ang mariing nagtanong, maaari mo bang sabihin sa amin ang iyong titulo? Kung gagawin mo, sisiguraduhin naming mabayaran ang utang na loob namin. Napahawak sa ulo si Yun Ian, nag-isip ng titulo na babagay sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya ng may mahinaong ekspresyon at mariing wika, walang hanggang diwa ng pakikipaglaban, yan ang aking titulo.